few days ago, nag-upload ako ng video tutorial ko on how you can add any color to white in your photos using Photoshop. After natin ma-upload yun, may mga nagtanong kung applicable nga lang ba sa white yung tutorial na yon. Yung process, oo, pero technically, yung idea on how to change or add color in your photos using Photoshop is halos pareho, pero dito mas simpler. Kaya dito sa video tutorial ko ngayon, ipapakita ko sa inyo on how you can change color of anything in your photos using Photoshop. Kaya umpisa na natin. Ang tutorial natin today is on how to replace any color of anything in your photos using Photoshop. Same as yung previous na video tutorial ko. Kapag hindi nyo pala napapanood yung tutorial ko about adding color to white in your photos, ilagay ko na lang yung image dito or yung link sa taas, and I'll also share the link on the description box below para pwede nyong bisitahin after nyong mapanood itong video na gagawin natin today. For this example, ang papalitan natin ng kulay is yung damit nitong model natin, which is pink dito sa image na to, and pareho siya ng kulay sa background. What if pwede natin siyang gawing darker color, like maybe a blue hue, and tingnan natin ano-ano pa yung mga kulay na pwede natin ipalit dito, kung pwede ba natin siyang gawing white, black, or any color na gusto natin gawin. Mas madali ito kaysa sa pagdadagdag ng kulay sa white. So I have this example which is of a model using a pink dress. Makikita nyo naman, pareho siya sa background, and ito yung example ng gagawin natin. Dito sa image na ginawa ko siyang blue. Paano ko ba ginawa itong process na to? Pakita ko lang sa inyo ng mabilisan. So, ang idea dito is just select the part of the image na gusto yung palitan ng kulay. Tulad nung previous example ko, I can use the quick selection tool. Pwede ko siyang i-click a few times hanggang ma-select yung majority ng dress na since gusto natin yun ng palitan. So, select lang natin. And then, i-subtract natin yung skin ng model dito sa example natin. So, mamaya na natin gagawin yung i-refinement. Ang gagawin ko lang i-select yung majority ng dress ng model para papalitan natin siya ng kulay. Dito sa pag-select ng parts ng object na gusto natin palitan ng kulay, depende sa inyo. May iba-ibang tools na pwede kayong gamitin. For example, you can use a pen tool. Yung pen tool is yung letter P shortcut. For example, itong part ng image na to, gusto natin i-select. You just select this part. And then right click, make selection, tapos dapat 0 pixels, and then I add it to the selection. So I hit OK. So pumasok na siya. Tapos pag gusto niyo naman gamitin yung pen tool ulit, pero i-subtract natin yung parts, yung skin ng model, gawa lang kayo ng path. Make selection din, pero ngayon isusubtract natin from the selection. Ayan. So, nakita nyo naman, ganyan siya. Pwede nyo rin gamitin yung lasso tool. Ito, manual naman. To subtract, ang ginagawa ko, pinipindot ko lang yung alt para subtract siya dito sa selection natin. Sindan natin to kasi may nakikita akong marching ants. Dito din naman, subtract natin sa skin. Yan, tulad na sabi ko nga sa inyo kung anong tool yung gagamitin nyo sa pag-select or pag-deselect ng part ng image na gusto nyong palitan ng kulay. Dito sa example ko nga, ang ginamit ko is itong lasso tool, pen tool, and yung quick selection tool. So, sinubtract ko lang dito. As you can see, meron na tayong selection. Ang gagawin ko na ay select a hue saturation layer. I add a hue saturation layer. I colorize, I check colorize. For example, ano bang kulay yung gusto natin gawin? Ang target natin is blue. So, from blue, lower natin yung lightness. Saturation, increase ko. Lagay ko itong blue na to. Makita nyo, medyo flat. Same dun sa tutorial na ginawa ko pala last time. Para magkaroon ng contrast sa details, magkaroon ng difference yung shadow and yung highlights natin. Ang gagawin ko is curves adjustment. I add a curve adjustment layer. And then I select, i-click nyo lang tong hand tool na to na may dalawang arrow up and arrow down. Then I select the dark part of the dress, darker hue, drag it down. Make sure na naka-clipping mask tayo. Yung shortcut is Alt.
Alt and then click itong clipping mask para mag-take effect lang siya dito sa mask natin, dito sa dress. One more for the highlight, yung brighter hue naman dito sa dress ng model, and then I drag up naman. So nagkakaroon siya ng contrast, nagkakaroon ng difference yung shadow part and yung highlight part ng dress. Yan na yung initial na step, nagawa na natin siyang blue. Okay nang isave yung image na yan kung yan yung request ng model or request ng client nyo, or gusto nyo lang siyang palitan talaga ng ibang kulay yung dress. Further refine natin, I just brush with a black brush to remove the parts na hindi kailangan. For adding naman, I paint with white. So yan. Dito mabilisan lang gagawin natin ngayon dito, pero pag kayo yung nag-edit ng mga image nyo, pwede kayo mag-take time in refining the selection. Ganyan lang, select nyo lang yung parts na kailangan. Ang pwede natin gawin dito sa jagged na selection natin para mag-smoothen yung selection, pwede tayong pumunta sa content aware na panel. So paano ba yan gawin? I-double click nyo lang tong mask, then ito na yung content aware na panel natin. Pwede nyong i-refine yung smoothness. So kita nyo naman, after, ito yung before. Try nating i-zoom in para makita nyo. Yan yung before. Tingnan nyo yung edge, mabuti. So medyo jagged talaga siya. And then I add smoothness. Ayan. Kita nyo yung effect instant. And then I add contrast. Yun. Increase natin ng konti ng smoothness. Yung shift edge naman, pwede nyo increase siguro mga ilang pixel, siguro 5 or 7%. Output setting is a layer mask. I stick to layer mask and then I just hit OK. Ayan yung selection natin. Dito pwede nyo pampalitan yung kulay ng dress ng model. So, ang gagawin lang natin is just double click itong layer natin na to, second layer. Then I just move the hue and saturation. Tingnan nyo naman. Pag gusto natin gawing purple or medyo red, yung dress, purple. Tapos, eyeball na lang. Depende na lang sa inyo kung paano yung adjustment na gusto nyo. Pwedeng increase nyo saturation, decrease saturation. Pwede nyo i-darken yung damit, yung selection. Yung kulay, blue, pwedeng green, pwede ring yellow. Madali na lang siyang palitan kasi meron na tayong selection. I-leave natin siguro sa, since yung target nga natin is blue, i-leave na lang natin siya sa blue. Decrease natin saturation, zoom in natin ng konti. Yan, pwede na siguro yan, darken lang ng konti. Pwede bang gawing dark colors? Tingnan natin. Decrease lang natin yung saturation. Ayan, gray na siya. Pwede ring try natin medyo black. Pero hindi naman sobrang black kasi wala naman ganyan talagang damit eh. Sobrang flat na, wala ng detail. So, increase nyo lang yung lightness para lumabas yung konting detail and yung shadow and highlights. Pwedeng ganyan yung style na gusto nyo. Lagyan nyo ng konting saturation. Depende sa inyo. Parang navy blue, dark na yung itsura. Pwede rin siyang white. So, increase lang yung lightness and then saturation. Nasa inyo yan. Kung gusto nyo lagyan ng konting tint yung dress or just leave it as white. Pwede ganyan. Ayan, nakita nyo naman. Sobrang dali. Mas madali siya kaysa yung pagdadagdag ng kulay sa kahit na anong white color sa image nyo. Ito kasi, nagbalit lang tayo ng hue. Minor adjustment na lang. Naglagay lang ako ng hue, saturation slider, and also the curve layer para magkaroon lang ng contrast yung damit. Karoon ng definition yung shadows and highlights sa damit ng model. I hope dito sa video tutorial ko ngayon meron kayo natutunan. Kapag sa tingin nyo nakatulong ito at makakatulong din ito sa mga kakilala nyo, pwede nyo siyang i-share. And of course, kapag mahilig din kayo sa mga editing for social media, for Facebook or Instagram using Photoshop, ito yung mga kadalasan na video tutorial na ginagawa ko, and I upload this type of videos every week. If you're new here on my channel and you haven't subscribed yet and you like the content, don't forget to subscribe now and just hit the bell button dyan sa baba para ma-notify kayo tuwing meron tayong bagong content. I do upload this type of contents na pala every week. I hope to see you again next week for another new video.